Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Lahat po'y magsiupo. Kung kailan lamang ipinakita ang isang bagay, doon lang natin maaalala. Bakit nga naman ba naglalakad patungong Emmaus ang dalawang alagad na ito? Kaninang umaga ay napagnilayan po natin ang mga alagad na tumatakbo na sina Magdalena, Pedro at Juan. Ngayon naman, dalawa sa mga alagad na ito ang lumalakad na. Lumalakad dahil pabalik na sila sa kani-kanilang buhay. Namatay na kasi ang mahal nilang guro. Ano nga naman ba ang mapapala nila kung wala na si Jesus? Mas mainam na bumalik sa dating buhay para makapaghanap buhay na lang. Ang paglakad ay isa sa mga mahalagang paraan upang makapagnilay. Naglalakad tayo at dahan-dahan nating tinatahak ang daan na ating paroroonan. At ito po yung ginawa ng dalawa. Pinag-uusapan at pinagninilayan nila ang mga panahon at araw na kasama nila si Jesus. Yung mga kwento ng pagpapagaling, yung mga kwento ng pagbabagong loob, at yung kwento ng pagpapatawad. Hindi po ba masaya din po na habang naglalakad, pauwi o di kaya papunta man sa ibang lugar, ay may mga napagkukwentuhan po tayo, di ba? Kasi kapag dumadaan o kaya ay napapadaan tayo sa lugar na iyon, dagli may papasok sa isip natin, di ba? At dito papasok yung ikalawang punto, yung tinatawag nating alaala. Na kapag may nakita tayong lugar o isang bagay, ay may naaalala po tayo. Kayo po ba, di ba? Bago po kayo pumunta ho dito sa simbahan, di ba minsan, pag bumabiyahe kayo dito, pag nakikita ninyo isang building o di kaya isang bahay, may isip nyo, ay dito nakatira si Juan. Ay, dito kami nagligawan. Di ba? Si sister. Di ba? O di kaya, dito kami sa lugar na ito, nagkaroon ng hindi pagkakaunawaan. At dito sa lugar na ito, dito kami nagkaroon ng pagkakasunduan. Ganito ang nangyari sa mga alagad. Nang dumampot siya ng tinapay at nagpasalamat sa Diyos, saka pinaghati-hati at ibinigay sa kanila, at doon lang nabuksan ang kanilang paningin at nakilala si Jesus. Ang nakapagtataka lang po dito ay bakit sinabi ng author ni San Lucas na nabuksan ng kanilang paningin at nakilala si Jesus. Hindi po kaya dahil may iniisip po sila? Hindi po kaya ay may dinadamdam pa rin sila o hanggang ngayon ay dala-dala pa rin nila yung nawala ang kanilang guro? Sa atin din pong buhay ay may mga pagkakataon na marami po tayong iniisip sa buhay. Di ba? May mga goals po tayo na gusto nating ma-achieve. Siguro, noong nakaraang linggo o nakaraang mga bago dumating ang mahal na araw, yung goals natin, summer goals, gusto natin pumunta ng beach, gusto natin pumunta ng ibang lugar. Pero minsan, hindi natin nagagawa dahil sa mga ibang mga dahilan. At kung minsan, nakakakamtan natin ito, no, kasi gusto natin. At kung minsan, may mga pagkakataon na nakakalimutan na nating humingi ng tulong upang makamtan natin ito. At kadalasan din, ang paglakad
at ang pag-aalaala sa mahalagang bagay ay nakakalimutan nating gawin. Ang lahat ng ating agam-agam at alalahanin sa buhay ay mapagtatagumpayan kung ating isusurrender kay Jesus ang mga ito. At anuman yang dala-dala mo ngayon, iyan po ay napagtagumpayan na ni Jesus. Kaya po, siya ay namatay para sa atin. Mamaya, sasariwain po natin ang pangako sa binyag. Ginagawa natin ito upang manumbalik muli ang ating relasyon sa Diyos. Ito'y paalala sa atin na tayo ay sa Kanya at tayo'y mga anak niya. Hamon sa atin ngayong Pasko ng pagkabuhay, na isabuhay ang ating ipinangako natin sa binyag. Ang pagtakwil sa masama at ang buhay o ang buhay na pananampalataya. Sa huli, huwag po sana nating kalimutan ang pinakamahalagang alaala ay binigay sa atin ni Jesus, ang Eucharistia. Sapagkat kundi dahil sa pag-aalay ng sarili, tayo ay naligtas. Ipinapaalala sa atin ng banal na sakramento na ito na lumapit tayo sa Eucharistia at makakatagpo tayo ng lakas at kapanatagan. Kaya sabi ni Jesus, lakasan niyo ang loob na pagtagumpayan ko na ang mundo. Palakpakan po natin ang Panginoong Hesukristo na muling nabuhay.